Basta. Okay, unboxing tayo ng mouse. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapagbukas ng mouse. So far, ang pinaka-the best para sa akin na nabuksan ko is yung VMX, parang ganun. So, dahil dyan, naghanap tayo ng palag-palag at ito na nga dumating tong mouse na to. Wait lang. Ayan na, ang bilis dumating. Okay, so na-order natin sa Geek Gear PH. Price na is 1295 pero nakuha natin ng 834. Nakalimutan ko, Dark Flash yata. Hindi ko matandaan pero kasi meron... Hindi, sige, punta lang tayo dun. Unbox na muna natin. Yun nga, sinasabi ko kasi yung mga mouse na na-check natin ng nakaraan, malupit no? Uy. May bukas ko. Sige, okay lang. Baka naman na nasira lang. So, sa 834, meron tayong kasamang mouse at meron tayong kasamang, nakikita niyo yan? Ito yan. Mayroon na tayong docking, USB port, USB-C port. Wano switches na rin pala to. Ayun, no? Wano switches, scroll, DPI, OLED. OLED pa. Okay. Medyo malupit to, men. Pero, so bakit, ba't white? White bang? Hindi. White lang yun, white lang. Pero kasi black yung, yan, black yung binili natin. Okay. So, nakalimutan ko na yung mouse. May binili na rin akong mouse. Actually, parang pang-apat na yata ito, pangatlong mouse na may docking na ganyan. Effective ba siya? In some cases, yes. Kasi masasabi ko, magbe-base ako dun sa ginagamit kong mga mouse. Yung MX Master, yung Logitech, yung MX Master, siguro sa isang buwan, or maybe less, hindi more than 1 month, parang isang beses lang mag-charge. Siguro mag-charge ako 1-2 oras. Actually, hindi ko na mapapansin kasi habang ginagamit ko siya, nakakabit lang naman, or kaya pagkatapos ko mag-computer, iwan ko lang doon charge. Same as with sa Keychron M3 Mini. Tapos yung isa naman, yung A4 Tech, the battery naman. So, sa ganito, siguro more on aesthetic side siya. Tapos kasi pagkatapos mo gamitin, di ba, imamount mo lang. Depende sa use case. Pero anyway, so yan na. Meron siyang lightweight, adjustable DPI, accurate, ergonomic, gano'ng kataas yung polling rate niya. Hindi nakalagay. Pero sige, titingnan na natin. Ito, 22,000 DPI. DPI pala yun, hindi pala polling rate. Okay. Open natin. Ay, may bago yan. Ano lang tayo? Sorry. Yan. Mabilis lang tayong thumbnail. Yan. Wait lang. Adjust natin. Yan. Okay. So, at nakalimutan ko. Again, first time tayo makabili ng mouse from FuryCube. And for the record, FuryCube, yung mga keyboard nila malulupit. So, sana, ganito rin yung sapitin na nitong mouse na to. Okay, so ano makikita natin? Ay, wala na to. Meron tayong kable na sakto lang to. Ito okay lang. Maganda yung kable na naman niya. USB-A, USB-C. Karton, yung unit, and yung docking. At meron siyang kasamang nito. At yung sticker niya, medyo yupila na onte. Nakita ko medyo maganda tong ganito. Kasi usually, yung mga kasamang ganito, di ko na kinakabit. Pero ang ganda kasi nung grip nung... Hanapin ko yung ilalagay ko na lang dyan yung isang mouse na sinasabi ko. Pero medyo pricey yung parang nasa 3,000 plus yung mouse na yun. Ito kasi is 800. Pero ito may kasama na siyang ganyan. No? Actually, kapain natin kung maganda rin yung grip. Nayupi lang ng onte pero sige. Uy, maganda rin, rubber. Maganda yata talaga yung mga ganito ginakabit. Pero kasi ito yupi. Sige, tingnan natin kung magkano yung quality. Ito maganda. Maganda. Okay. Punta na tayo sa main event, which is yung sa mouse. Okay. Lagay natin yan dyan. Bago pala yung mouse, ito yung docking.
Okay. So, may option ka to charge. Wait lang. Kung tama ang pagkakaintindi ko, from USB-A na nakakonect sa PC mo or sa hub mo, papunta dito USB-C. So, kung tama ang pagkakaintindi ko, or titesting natin, pwede ka mag-connect ng isa pang USB dito. And then from that USB, yun. Okay. And then, ayun na nga yung docking. Papalitan ko ba yung ano natin, mini, M3 mini? Pero yan, sige. Okay, so all goods yan. Nice one, nice one. At saka hindi siya, well malaki siya pero hindi talaga siya takaw space kasi kita nyo, ganito lang siya kaliit. Mukha lang siya malaki pero sana kung mas maliit, kaso baka ano yun, baka mag off balance. Anyway, kapunta na tayo sa mouse. Ito na yung mouse. Whoop! Kamukha niya yung Logitech na Logitech Pro. Fury Cube, maliit lang na design. Okay lang. Syempre tatanggalin natin yan. Simple lang yung style niya, magkaka-design lang talaga siya pag nilagay mo to. So testing natin yung feels. Uy, maganda. Malupit to. Scroll. Wait lang, may dumadaan lang ang motor. Okay. Balik tayo, scroll. Okay din tong scroll. Well, to be fair, Juana switches maganda rin naman talaga. Okay. Gilid. Pati to. Malupit ang pinapakita ng Fury Cube. Okay, so if ever na mawala mo for whatever reason or ayaw mo mag-charge dito, meron rin silang nilagay na USB port dito sa harap na very accessible, na sobrang lupit niyan. At yung maliit nilang dongle na nakasingit dito. Mabigat ba? Hindi naman gaano. Kung paano ko magtatoggle, ayun lang, nakita nyo naman yan. Off, Bluetooth. Pupuntahan natin yung sa harap. That's 2.4 if dongle. And then mode. Wait lang. Ano tong mode na to? So, titingnan na natin sa taas kung ano yung mode na yun. So, pag tinik natin, so naka 2.4 ayun yung umiilaw, pero yung sa taas, ano nakikita? Wala. O yung lupit. Ewan ko kung feeling ko nakikita. Ayun o, to. Nakita may battery percentage na siya mismo. Punta to siguro tayo dito sa Bluetooth para mas maraming option yata yan. Bluetooth 1, Bluetooth 2. Kung narinig nyo, parang tumunog yung PC natin kasi meaning may na-detect niya na may Bluetooth. Ang layo ng range, malayo yung range. Bluetooth 1, Bluetooth 2. Tapos yung DPI, nababasa ko yung kanina, DPI. Ay, malupit. Malupit yata to, men. Malupit ang Fury Cube. Hindi ko makita yung DPI. Pero na... Ay, to. Nakiklik pala to. Pero, hindi siya... Wala na pipindot. Ay, sorry, hindi pala nakita. Ay, may battery na. Bluetooth 1, Bluetooth... Konting commercial. Offer ng credit card. Pero, balik na tayo dito. Okay. Feeling ko ito isa sa mga malulupit na mouse for this 2026. G9 Pro. G9 Pro. Separate video natin for testing. Pero kasi, ang pagkakatanda ko, or pagkakalala ko isa to, sa meron siyang option for, syempre dito, off natin. Pag sa off, meron kang option forward, which is ito. Kukanik mo syempre, kable syempre, may option kang mag-dongle na ganito. Meron kang option for Bluetooth na i-switch mo sa Bluetooth. Tapos yung Bluetooth na yon, kasi kadalasan pag naka-Bluetooth ka is Bluetooth isa lang. Ito kasi may Bluetooth 1, may Bluetooth 2. So kung meron kang dalawang computers or dalawang devices like
laptop and then iPad or laptop and then another laptop for whatever reason. Pero yan. So, pwede mong itagal lang to, pipindutin mo lang para magsiswitch sa device na yun. Kung maganda yung kapit niya, ito, tingnan natin. Actually, okay yung kapit niya. Medyo malaki lang to. Nasanay lang kasi ako doon sa Keychron nga. Medyo malaki lang to ng onti doon sa normal na nasanay ako. Pero sige, testing. Bibigyan ko to ng bibigyan ko siya ng chance sa mga testing. Sige, tanggalin na natin to mga to. Hindi, tatanggalin ko na doon pag na-testing na natin. Una kasi, kaya ako siya bibigyan ng chance for testing kasi itong part na to, yan, yung Keychron na yan, nauubusan din naman ng battery. Ang problema, habang nagdodota tayo, biglang nawawala yung sync. So, anyway, may kable naman naka-ready, pero ito lang, at least magiging backup na mouse ko. Bang. So, ito yung magiging backup na mouse ko. At the same time, malaglag. At the same time, testing ko to, tong part na to. Kasi ang magiging bala ko sana, so ito, yung nakalagay sa may harap ng computer, and then nandito nga yung mouse, di ba? Tapos itong USB port na to, from USB port papunta, yun na lang kukonek ko sa keyboard. Ganun sana yung plano natin, pero tingnan natin kung gagana. So again, testing natin, bibigyan ko siguro to ng mga 1 linggo for testing. Ito lang muna testing ko. Pero kasi ano lang ako, medyo malaki to dun sa ginagamit ko. And well, ito yung normal size na mouse naman, pero again, kasi yung sa Keychron Mini, yan, yung itsura. Yung kapit, depende na lang kung gaano kalaki yung kamay mo. Yung itsura. Okay, so, testingin natin to again. Bibigyan ko kayo ng feedback after a week. Comment na lang kayo or may suggestions kayo or kung ano man nais nyo itatong. At dahil dyan, yung sa DPI, ito lang yata yun, pero follow up na lang natin dun sa sa follow up video nito kasi testingin na natin. At dahil dyan, dito na muna natin tatapusin. Malupit yung ng Fury Cube, ha? Bye-bye na, guys. Babu.